double check ng gutter if na ano. Tapos naman si electrician. Tapos napatanggal ko yung ano kasi pagka kumapal yan, mahirapan tinanggal yung block na yan. Hindi siya didikit kung saan nakapatong lang siya dito sa ano, ano na yan. Pwede ha pa. Good morning. Ngangawil kami ni Kuya Fernan. Morning, morning. Umurang pa mo ko yun eh. Umurang pa naman. Saan? Siya lilong. Ay, okay. Kitata. Morning po, nag-overnight ako dito sa ano, dito sa Olongapo. Medyo maaga pa naman. Mangawil muna tayo. Ano? Uy, rada. Ang arroyo. O, dito tayo may silong. May silong. Jambor masigang kaya kamu mo basa. Rick. Kapalit kayo. Takot na po rin yun. Mayalan tayo sa tingnan po yun. Ay, nakuha tayo. Bulan-bulan laki oh. Buwan. Ay, laki no? Oo. Parang bangus oh. Ay, lagayan mo, pre. Lagayan mo. Masakay sa tayong bombon no. Hindi, ayun. Ayun, nakawala na. Tanggal mo na yung ano? Oo. Ang siya, ang laki. Buwan-buwan. Ang laki yun. Ang laki. Buwan-buwan. Tayo magperito. Alam mo na, uwi ka na. Ay, mamaya kuya. Ito tinatawag nila ditong buwan-buwan. Buwan-buwan. Kaumpangan. Bulan-bulan. Wala na. Wala na mga boss, okay na. Pero yung mga ano, dami dyan oh, yung mga arroyo. Ano yun? Parang nakapispad. Wala na ko eh. Tayo. Mamaya uwi na rin po tayo. Dadaan pa ako sa Lubao Project. Iwanan natin si Kuya Fernan dito. Nakaisa naman tayong buwan-buwan. Libangan, Kuya Fernan. Magtsatsaga ako rito mamaya. Hanggang mamaya. Libangan lang po, no? Oo. Sige muna yung ano, patopa. Okay. Dalami kang kay. Ay, itong buwan-buwan. Oo. Ay, dalagi, pirito ke. Pirito natin yung nahuli ko. Hindi ako na lang na mag-ian. Dali!
Ayos na no. O, diba? Yan tayong pang almusal, oh. Pirito, tsaka sinangag na kanin, no? Oo. Sarap. Okay, muna na ako. Wow. So, ito yung nahuli natin. Mayroon tayong ulam. Ipirituin ko. Ayos. So, ayan mga boss. Okay na. Sato na. Meron pa tayong itlog. So, anong gagawin? Kakain muna po tayo. Ang mga tropa, kumain na po sila. Ayan na, nagsisimula na. Almusal tayo. Catch and cook. Buwan-buwan tawag dito. Dalawang posta dito. So, isang parilya lang po yan. Makadikit. Yan yun to na. Okay na. Ilipin muna natin bago tayo umalis. Still ongoing yung pag-rebar nila ng roof beam. Tapos okay na rin po yung, yung mga abang. Yan, dito yung kanyang vanity. Tapos walking closet, water closet. Tapos yung kanyang shower area doon. Dito po sa master to. Ayan yung kwarto, master. Parang kasi laki lang nung sa San Fernando project. So yung kanyang dining na high ceiling. Okay na yung sanitary, nakabang na rin dito. So pwede sila magtambakan yan ng todo. Tapos si compact, dala ko na rin compactor dito. So, susunod na rin tong dito, itong kabuuan niya. Bale, pitong poste pa po yung tatayo namin dyan sa may area na yun, tapos sa may garahe. Ayun, wala natin sila. Wow, tawag mo lang sa akin semento na. Okay, let's go. Basta alis na po kami. Dadaan po tayo sa Lubao. And then diretso tayo. Third day pa lang ngayon ng pamangkin ko, anak ni Utol. Panganay niya, ano po niya ngayon, Dibu, 21 years old. So merong mamaya pasyon. Let's go. And nandito na po tayo sa Lubao. Lubao project. Okay. Ay mga boss, okay na dito. Halos tapos na yung pong plastering. Umuulan. Ayan, nag-ano po sila, nagliligtas sila sa bubong. Nando sa taas yung yung hose. Double check ng gutter if maano yung tulo. Ayun. Nagliligtas sila, tapos sabay linis na rin. Sabay linis ng bubong. Dito tayo sa harapan. Ayan, waterproofing. Hanggang ilalim, no? Hanggang ibaba, hanggang sa tambak, no? Na waterproofing. Ayan, makapansin nyo kulay ano na siya, kulay gray na. Ayan, magiging ganyan po kulay ang buong exterior. So pagkatapos nyan, pwede na apply ng skim coat. Ayan, so yung sinasabi ko sa previous vlog natin. Diba? So alos ang na lang yung mga canopy, yung mga kantuhan. Tapos itong poste dito i-build up. Patapos na yung plastering. Ang laking bahay.
mansion. Mansion po siya. Sa aking ano pa mga boss, pansin, naikot ko na itong buong subdivision. Meron ako nakikitang malaki doon. Doon, yan yung malaki. Malaki din po yung bahay na yun, pero wala po dito. Sa tansya ko, dito sa subdivision na to, ito ang pinakamalaking bahay dito. Ito pong ginagawa natin. Subdivision. Dito sa subdivision na to. Ayan siya. Pinakamalaki. 400 square meter po yan mga boss. Yan siguro, sa tansya ko, mga 300 square meter yan. Sa tingin ko lang. Okay. Ang laki niya. Kung makikita niyo po sa perspective, parang maliit lang. Ayan, sa perspective niya. Pero sa actual, kung makikita mo siya ng actual, napakalaki. Dito sa side, ongoing yung plastering. Halos ito na lang halos eh. Pagkatapos dito, yun na lang mga kantuhan. So next natin dito mga boss, siyempre pagka natapos mag-plastering itong ating mga mason, kailangan natin i-ready yung tiles para makapag-tiles na sila. Siyempre mauna tayo sa taas, pababa, yung tiles installation. So by next week siguro kailangan ko na rin prepare yung mga tiles na gagamitin dito. Tapos magdadagdag na rin tayo ng ibang ng mga painter o mga pintor. Para may gumagawa sa loob, may gumagawa na sa labas. So yung payroll namin dito mga boss, siguro this Saturday aabot po ng mahigit 100,000 yung isang linggong payroll. Yung iba kasi Monday hanggang Sunday sila pumapasok. Sunday, which is yung 1 week, 7 days po yon. Pero yung aming Saturday, half day lang po yon. Ipapaliwanag ko lang po ang bakit half day yon, para po sa mga bago dito sa ating channel. Yung working hours po kasi namin 7 to 5, which is kung kukwentahin mo, ano siya, 9 hours. 9 hours po yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. So break time ng 12. So bisa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. So 9. Yung isang oras na yung sobrang isang oras, yun yung po yung bayad sa Saturday. Kaya po pagka Saturday, half day. Pagka Saturday naman, kaya nagiging 7.5 yung kanilang weekly mga nagiging straight. Tinatrabahuan pa po nila yung half day na yon from 1 hanggang 4. 1, 2, 3, 4. Yan ba? Oh, hanggang 4 or 5, hanggang ganun. Basta makompleto nila yung half day na 4 hours. Dapat at least mga 4 hours sila. Ayan. Kaya po yun. Kaya po yung Saturday namin is ano lang sila, half day. Pagka po yung working hours is 7 to 5. Pero pagka 8 to 5, so wala. Full day nila yung Saturday pagka ganun yung starting. Hello. Diba? Linis na. Kakaano na, kakaporma na. Lalo na pagka natiles na po ito. Ito huli naman po itong hagdanan. Ikapapilis na rin to, tapos wood planks, and then yung railing nasa owner na kung gusto niya ng stainless railing tapos tempered glass. So nasa kanila na po kung ano po yung gusto nila. Mr. Denten. Muli ka boss Den? Muli ka? Bakit? Ba ayaw mo mag-straight? Huh? Marami ka siguro pera, no? Marami kang pera? O marami kang bali? Marami bali. Marami kang bali, di ka mag-straight, no? Ayan, no? Pwede nang isara to.
Hindi pa pala pwede, wala pa po electrical. Pagkatapos ng framing, so papasok naman si electrician. Pagkatapos ng electrician, so papasok ng installer para i-close. PVC panel po to. Ba, sure ka pala ta? Amilyari ka. Nag-vacation ka, buti pa ikaw nag-vacation ah. Kakapal na eh. Dakoy yan. Napatanggal ko yung ano kasi pagka kumapal yan, nahihirapan tanggalin yung pinaghaluan. Kasi pagka po nag-tiles na hindi tinanggal yung block na yan, possible na kakapak yung tiles. Hindi siya didikit kung saan nakapatong lang siya dito sa ano na yan, block, concrete block na yun, mga laglag. Nagre-leak test sila sa taas, so wala namang leak pa naman. Maganda sana umulan na malakas para matesting po yung bubong. Hindi naman po natin makikita yung leak pagka hindi na nasubok ng malakas na ulan. Stainless railing and then tempered glass, tapos wood planks, yayamanin. Tapos mayroong chandelier dito na malaki na yayamanin dito sa ceiling. Ganda. Glass. Shout out. Shoutout kitang kapatid kong Kenny Platter Malabo. Ako nang gagawang ipan na bayaw kong masanting. Gagawa ipan. Gagawang ipan boss. Pagawa ng ipan ni Chris. Shoutout kayo po ng bayabi ako. Hindi tamad dyan mo. Tamad dyan. Sipag ya. Tirahan na ka, Chris. Lababo. Si Ma'am Sani pala hindi pumasok, may ano daw, may sakit. Kaya wala po siya. Ito yung aming payroll bukas. Mga boss, hanggang bukas po ito. 110,325 po yung payroll. Isang linggo 110. Isang project. Hanggang bukas po yan. So pagdating natin sa mga boss, sa tiles, meron din po tayong details sa plano dyan na sinusunod. Ito yung mga tiles, schedule of floor finish po siya. So meron tayong legend dito, yung FF1, which is 60 by 60 double glaze tiles. So makikita po natin dito kung saan yung location nya. Hanapin lang natin yung FF1. FF1, saan ba yung FF1 dito? Dito yung isa. Ayan, dito. Nasa ano siya? Saan ba to? Sa ground floor. Yung ground floor area. So yung FF1 nya dito sa area na to. Ayan, sa buong ground floor. Maliban sa room. Ito yung room nya, FF2. FF2, which is FF2, 20 by 1 meter na wood design, unglazed tiles or hindi siya makintab. Ayan, FF2. Ayan po. So yun yung, syempre si owner din po yung dito na nasunod sa gusto nila, which is napag-usapan na nila architect tong design na to. So nasa kanila na po if ever na mag-change sila ng sukat ng tiles. Ayan. Dito po tayo magbabase sa tiles na gagamitin natin. Pero siyempre, ano ko rin sa owner if okay na sa kanila kung ano yung nasa plano. Ayan. Tapos meron tayong FF3, 40 by 40 non-skid tiles. FF3, so tingnan natin sa plano kung saan yung FF3. Eto, FF3. Sa ano po ito, sa second floor na to.
Ayan, saan ba location ito? Yung location nito ay sa dito sa room FF3. Ayan, FF40 by 40 po itong nandito sa plan. Ayan. Tapos dito FF3, ayan, meron din tayong FF3 dito sa ground floor po ito, sa may saan ba to? Kitchen, sa ano to, sa may garahe, sa may garahe, CR po ito dito sa baba yun doon. FF3 yun, kung saan ano siya, 40 by 40 non-skid tiles, floor tiles po yan. Tapos FF1, FF3 meron tayo doon. Ayan, yun pa FF3, ayan pa. So check ko lang dito sa plano kung ano po yung naka-schedule of floor finish. Ayan. Tapos meron tayong FF5 rough concrete finish. Ayan, FF5, sandbag FF5. Ito sa garahe. So sa garahe mga boss, rough concrete finish lang po yan. So if gustong palagyan ng tiles ni owner, so ano po yan, change order sa contract. Kasi sa contract po rin po kasi kinuha tong yung cost ito. Ayan. Tapos FF6 60 by 120 double glaze tiles. Ayan, 60 by 120, medyo malaki po ito. Ayan, FF6, saan ba yung FF6? So tingnan natin sa plano kung saan yung FF6. So nasa second floor siya. Ayan, dito sa may taas, 60 by 120 yung sukat dito. Tapos ayun din yung isang kwarto ba ito? Hangganan, kwarto, and then kwarto. So itong dalawang kwarto, 60 by 120 yung tiles niya. Tapos yung orientation ng tiles para siyang running van, kung saan alternate siya ng kanyang pag install ng running van. So yun, sanggunin ko lang muna sa owner kung wala nang magbabago dito sa schedule ng tiles para ma-ready ko na rin po yan. Okay, ayan po yung detalye ng plano. Schedule finish at floor finishes, meron po yan pagka may plano kayo. Ayan mga boss, iwan na po natin sila para makauwi na rin si Utol na birthday ngayon nung panganay niya. Celebrate sila sa sa bahay. Ayan, dito pala gaganapin yung dibu ni Balag, ni Jamir. Ayan na, nandito na po tayo dito sa event place kung saan po magbe-birthday si yung aking pamangkin na anak ni Utol, 21. Ayan yung place, nirentahan po nila to. Pwede parang pwede sa ganitong idea sa farm. Ayan si Wambol, Igabdi ka mo, Bol. Joke. Chill lang.